minus armor. Tingnan natin kasi may bonus damage sila dito with that Vengeance Aura. Tapos yung Corrosive Haze ni Slardar dito, they can go for Aura Gaming. So Para support dito sa yung ano, TNC. support yung Vengeful Ogre. Offlane Slardar to pare. Pwede So, nga sila fourth mag-draw pick naman. pare. Pwede sila mag-draw dito. Pero seryoso yung Quinic? Ben? Support, Support pare. game wala. Pare, baliw tong Cloud9 na to eh. Kahapon nga, nag-mid Skyrat Mage yan eh. Mid Skyrat Mage, carry Vengeful, as offlane Void. Nanalo sila. So, I think they are maximizing ang itong yung bagong patch natin at mukhang practice sila dito ng bagong lineup or let's say meta. Gumagawa sila ng sarili nilang meta dito. At ito nga, fourth pick nila dito is Bane. Kita mo yung pick ng Bane na yan, pare. Nag-pick yung Bane kasi Ayan na. Draw Ranger nga, Aura. Pero pinik yung Aura Bane Lens. na yan para trapin yung TNC para pumik ng draw. Kasi pwede rin pumik ng Lifestealer yung TNC eh. So pag nag-TNC Lifestealer sila, pwede i-fin-script yun kahit naka-rage. So kaya ito, instead of picking the Lifestealer para sa Infest Bomb, they went for the Vengeful Draw Ranger core dito para kay TNC pare. I think draw is still a good pick ko yan kasi pwede nilang makite nga itong Sven very easily pero may search din coming from Darkseer pero titingnan natin kung anong diskarte nila dito. Pero fifth man ng Cloud9 is Clinks. Pare, Let's if see. I were Cloud9, binan ko siguro 5th Templar Assassin. Diba? Sobrang kate nun. Sobrang kate niyan, pare. Puro negative armor yan. Tuloy-tuloy niyan. O kaya DK. Pag naka-dragon form yung DK, tapos may aura, diba? Diyos ko, Lords. Aru. Papugian na lang. Aru. TA o kaya, TNC. TA o kaya Dragon Knight talaga. Pogi ni Kuko eh. Pero sobrang swerte niyan. Sobrang swerte ni Kuko. Para sila nanalo ulit ng TI, no? Yung TI winnings nila. Tuloy-tuloy na ulit yan. Oo nga. Napakarami ng nakikita natin dito sa TNC. So hoping na mukhang may Filipino team na tayong susubaybayan na malupit-lupit na mukhang angat at magiging winners ng mga tournament, Kuya Nick, no? Hopefully. Antay TNC. natin. So, ngayon parang nahirapan pa si Valve kung sino i-invite given ay hindi kasi Filipino team nilang i-invite niya kasi yung WG wala nang roster lock eh. Umalis yung offlaner nila sa roster lock period. Tapos yung Faceless ngayon wala pang laro, Fnatic struggle. So probably Filipino team na for KF Major, tama? Tama. So sino sa Filipino team? Ayun ang problema ngayon ng Valve, okay? Ayan na Kuya Nick. TA nga. Ang kati nito, pre, dito ng seryoso. TNC. Ang kati ng pick dito ng TNC. Sabi ni Elo, Kuya Nick, Cloud9 ka. Sabi ko, hindi. TNC ako. Gumanon pa ako sa dibdib ko. Gumanon ako yung parang sabi ko, TNC. yung parang Yardaman. Yun. TNC ako, sabi ko, solidong brace ito, sabi ko sa kanya. Yan, nanganga siya ngayon. Cloud9 pangay eh. Pero yan, pare, go for it. Pero ito, fifth pick hinihintay natin sa Cloud9. Anong kulang nila dito is mid laner, I think. So let's see kung sino pipiliin dito. Pwede rin na i-skyrat na nila tulad ng sinabi mo nung nakaraan, Kuya Nick. Dahil so far medyo pwede siya pang counter with the Templar Assassin kasi pag once na nag-meld yan, tatayo lang yung TA dyan. Pero tingnan natin kung Sniper! Sabi sa support spin talaga, pare. Support spin. Supports Ben. Tas mid, tas sniper. Pag natalo na ng sniper yan, pag natalo na ng Templar Assassin yan, tanggal ang balbas niyan, seryoso. Shave. Insta shave. Lako, tignan. Ayan na. Sisimula na tayo sa ating game number 2 yung sa WESG Grand Finals between TNC Pro Team, the Filipinos versus itong Cloud9. Anong bansa ba itong Cloud9, Quinic? Danish, Denmark, pare. Oh, Denmark. So ito, sinong cameraman pala natin? OD Pixel. OD Pixel. So ito, papakilala natin ating mga players for this game. At ito for Cloud9, we have Ace Luna, Baby Knight Sniper, Hes Joe Rot, Darkseer, Rise Bane, at Noia. Paano basahin to? Noia. Miss Ben. Ayan, balik. So go ahead, Quinic, for TNC Sa Pro kabila Team. naman, pare, Kuku. Yung magsha-shave sa sniper o na Templar Assassin, Ryo, Vengeful Spirit, Teams Ogre, Raven o na Draw Ranger, Sam H, Lardar. Grabe pala kahit yung Ogre na may buff Bloodlust, pampakati rin. So, wal. Kumbaga yung right clicks, Lord, itong TNC. Plus yung Corrosive Haze pa ni sa Lardar. Siguro yung Roshan nag-inquire na ngayon for abroad.
May hirapan siya dyan. Isang daanan sa kanya, wakwak rin siya eh. So, mabilis 5 yun. seconds. 5 seconds na Roshan. Diyos ko, Lords, no? Tignan mo yung negative armor nila. Wave of Terror, Amplify Damage, yung Meld Hit, may Desolator pa. Diyos ko, ang kapit, tapos naka-bloodless pa yung hit sa'yo. Bloodlust. Oo. Nagmumukha ka talagang creep. Ito pa, take note ko yun, Nick. Walang tanky hero on the side of Cloud9 dito. So, mapipilas itong Cloud9. Pero titignan natin kung mawawasak ba itong kaulapan ng Cloud9 na to. Pero steady lang tayo mga chong. At ito, tuloy-tuloy na tayo. Maganda to. So sa mga nagtatanong, best of 3 daw so far yung information namin, pero we will see. Mga tropa, kaya steady lang kayo dyan. Sana, best of 3 lang, no? Para isang laro na lang. Ang kailangan ng Sa TNC. line-upan pa lang eh. Pero draft Parang maganda eh. tapos na eh. Draft maganda, seryoso. Wag lang sila malulugi, mas noble ng Cloud9. Yun lang. Oo, tama. Pero I think the one that's gonna be the key dito para sa Cloud9 is itong Bane. Kasi yung sleep. Kasi since right-click lords itong TNC, yung timing ng sleep dito or yung nightmare ni Bane, yung kailangan natin abangan. Sabi na rin on the side dito, of Cloud9. Rain Varlad. Kuya Nick, trivia lang, Pinoy ang girlfriend ni Ace. Sabi ni Rain Varlad. Pari, more information. Bitin kami dyan sa information na yan. Siya ba yung may-ari? FB link. Siya ba yung nagmamanage ng Ace Hardware? Ganun ba yun? Pero magkaroon ng suntukan sa Ace Hardware. Pero ito sa gitna, Ignite. Naku, Baby Knight dito nakaharas agad with the teams sa mid lane. Pero ito, sa bottom lane naman, we have Slardar against Bane tsaka Luna. On our top lane naman, we have Vengeful against Vengeful tsaka Drow against Ven. Tsaka itong si Darkseer. So steady lang kayo mga chong. 2-1 to pare. 2-1 to yung laning. Best of 3 lang pare. 2-1 to. Seryoso, best of 1 lang kasi best of 5 kahapon kay Liquipedia, inedit na nila ngayon best of 3. So probably best of 3 na talaga. Okay, goody on that side of the Filipino team dito. Pero tingnan natin, steady. Ito, binigyan ng magic missile pero may TP out. Basic Dota ko yan pag walang stun TP out. Basic Dota, matic yan. So ito, 0-0 pa rin ang score. So it looks like kaya nag-2-1-2 itong Cloud9 papa-farmin din nitong Sven. So far. Okay. Kumbaga Luna Sven ang pangwawakwak dito on the side of Cloud9. Pero ito sa baba, hinaharas si Sam H. Kailangan lang ng TNC na mag-chill lang sila, kunin nila yung core items, pero ang mas importante, yung level. Okay? Para sa mga aura nila. And then, yung Blink Dagger ng Slardar, okay na. Game na, after nun. Pero ngayon, kailangan chill lang. Huwag sila magpapakamatay lagi. Pare. Ayan, ito. At mukhang nagkakatansyahan pa lang ng lakas dito. Si teams ng buburaut lang dito sa middle lane. At pero although nabuburaut siya ng Ogre dito, nakapag-farm pa rin tong sniper with that yung nga Shrapnel niya. Pero let's see. Tignan natin. Ito may backup na rin siya coming from Bane. Tignan natin. Ito nakita. Merong refraction dito si TA pero mamamatay ba? Pero nice nightmare coming from Bane. At ito makakaligtas dito yung sniper. Easy bosset. Coming from that Bane, mga tropa. So yan yung isa sa mga sample na sinasabi ko sa iyo kanina, Kuya Nick, yung nightmare nung Vayne dito will be the key for Cloud9 kasi yun maiiwasan dito yung right click damage. So tignan natin kung anong diskarte ng both teams. So far mga play safe itong both teams dahil nga kasi best of 3 nga itong laban natin ngayon. So Sino co-caster, sexy ng boses, para twitch.tv/twitchpinoy. So you can follow his channel. Regular din siya nagla-livestream dyan pag walang trabaho, okay? Pagka wala siyang date sa labas. Pero, pare, tuloy-tuloy na tayo rito. yun. Thank you naman sa sexy na boses. Sexy rin ako sa tunay na buhay. Pero ito, binibigyan na naman si Baby Knight. Meron siya refraction dito. Pero ito, slithering ka siya. Mahuhuli. First blood dito. Itong si Baby Knight. And first blood will go para sa TNC. Pero ito, Storm Hammer. Delikado, nahuli rin. Itong si Templar Assassin. Pero susunod pa si Ogre Magi. Napahamak pa itong TNC. Napakaganda rotation coming from Cloud9. And that's gonna be 2-1. In favor of Cloud9 so far, Nick. Magandang initial kill on that sniper pero may backup dito. Pero ayan, pare, top lane. Sa top lane, Frost Arrows, tingnan natin, wala mana, first surge. At ito na nga, Fire Blast binigay dito and ayan na nga, mahuhuli itong Darkseer. So unfortunately, wala siyang mana first surge doon at hindi siya nakatakas.
And that's gonna be a nice kill on the side of TNC naman. So Evening up the score. maganda palitan, Kuya Nick. Oh, evening up the score mga tropa, pero yung spin ha, kumbaga hindi siya passive na support. Bumaback up siya rito together with Shadow, Pain Elemental, yung Pain. Steady mga chong. Ito. Teams placing that wards. Napakaganda yung placing wards siya, mga kopya nga. Pero, ayan. Bida Gaming for the win. Gila Gaming for the win. Pero ito, 2-2 pa rin. It's just 4 minutes and 30 seconds into the game. So far, pantay yung ating score dito. Pero maganda yung CS nung TA at saka nung Draw Ranger on the side of TNC. So, kumbaga, dalawa. Sa kanila yung dalawang core yung nauna. Pero ito sa gitna, binigyan na naman. Slithering Crash. Plus Fire Blast dito, mahuhuli. Itong si Sniper, pero ito Nightmare. Pero napakagandang save coming from teams. Pero wala, mahuhuli pa rin yung TA dito. Slithering Crash. Pero delikado si teams dito. Hinahabol pa rin ng Luna. Pero pareho walang mana. Right click ang pampapatay kay teams dito. Abutan ba? Tingnan natin. Hinahabol pa rin. Pero iikutan ng Rise. Oy, 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 kay Roshan. Oy. Ito kay Roshan. Ay, kaso nahuli yung hoop stomp ni Roshan doon, unfortunately. Repeat Pero, performance ayun. pare. Yun nangyari kanina. Namatay nila yung Sniper pero napatay din ulit yung Templar at saka yung Ogre. Backup na naman on the side of Cloud9. That means space given pare. On the side of the offlaner pati yung hard carry ng TNC. So, yun nga, yung nagro-rotate dito sa Cloud9, Kuya Nick, halos apat na heroes ng Cloud9, samantalang yung draw, steady gold tab lang sa sa top lane nagpa-farm, pero ito mukhang nag-adjust ditong Cloud9. Pero sa taas, Stormhammer binigay, pati yung courier na huli. Ito may Surge Plus, yun yung Iron Shell mahuhuli. Itong si Draw Rangers, so sama-sama gaming na itong Cloud9 dito, Kuya Nick. Sven nasa front line and then yung Dark Shell para sa movement speed, para sa set nila, mga tropa. Pero ang kailangan na ng TNC dito, stay composed and farm their core items nga, pati yung levels nila. And mamaya, makakapalag sila dyan. Alam ng Cloud9 yan, kaya ngayon pala pinapressure nila itong TNC pare. So ito may nag-smoke dito ang TNC, pero wala pang hero ng Cloud9 doon, so I doubt na may mahuhuli sila doon. Tingnan natin, steady lang. Wala pa rin nangyayari. Pero Last day mo na bukas, pre, sa work. Oo, Agad. isang flight lang tapos uwi na. Sarap naman nun, sakto. Kaya puyat Lords, palag-palag tayo ngayon, Kuya Nick. So, ito, tingnan natin. Mahuhuli ba si Kuko dito? Stormhammer. Merong dalang sentry wards. Itong si Sven. Ito, binigyan ng Stormhammer. May refract ba? Aabot ba? Ito, nakapag-refract. Pero may nakabang na assassinate. Mamamatay si Kuko. At ayun na nga, nahuli si Kuko dun. Fortunately, grabe naman yung rotation this Cloud9. Okay. Kailangan apat dapat, parang Skyflakes. Apat dapat Pero ito lagi. sa baba. Ito, may terror plus frost arrows. May BB na naman, may backup na naman. Ayan na naman, Diyos ko day. Dami. Mahabol ba? Tingnan natin. Pero Sobrang wala active silang, no? Sobrang active nila. Oo. Pero delikado TNC pag ganyan galawan ng Cloud9 kasi lagi silang mahuhuli dun sa mga plano nilang pick off, kumbaga. Pero tingnan natin. Yun nga, tulad ng sinabi ni Kuya Nick, core items dito ng TNC kailangan nilang makuha. Piloto ba si Twitch Pinoy? Pare, pilot tropa ng pilot. Sarap no kung piloto, big time mo. Pero Oo nga, pare. flight attendant lang tropa. Pero ito, tuloy-tuloy tayo dito. Twitch.tv/Twitch Pinoy, mga tropa. Do follow his channel, okay? So, madalas din siya nag-send nudes doon. So, pwede tingnan. Pero ito, I'm not sure kung tinitingnan mo yung network natin, Kuya Nick, pero so far, Luna. Tsaka Sniper yung nangunguna sa ating network dito. Pero yung cameraman ko, minto yata. Ako rin, pre. Puminto rin eh. Mukhang nag-crash yata siya, hindi ko lang sure. So, palit muna tayo o steady lang? Palit tayo kay Bafik. Baktik. So, ito mga chong. Tignan natin. Sama-sama talaga gaming itong Cloud9 na to. And with that sama-sama technique, nakakakuha sila ng objectives din dito. So, that's kind of unfortunate on the side of TNC. Pero makikita natin yan. Steady lang kayo mga tropa. Uy, passive din to eh. Balik tayo. Ay, wala rin. Oh, okay na ba? Sila lahat. Okay. Okay, Yuno. Ha?
Yun, ayan, gumagalaw si Yuno mga chong. Magic Missile on Sven dito. Pero may nakakasan na assassinate kay Slardar, pero wala, hindi na nakagalaw. Itong Sven at mahuhuli ng TNC. Napakaganda kung sama-sama kayo, sama-sama rin kami. Ayan mga chong. Baka dito pa Hindi, kasi di ba, sama-sama. oh. Itong TNC, Oo. Aura Lords yan. Logi sila dito. Pero ayan, steady lang kayo. Pero itong Luna, laging may baby. Laging may bumababy sa kanya, itong si Bane. Tignan natin. Sirado yung stream ng Star Ladder. Mabuti naman. Mabuti naman. Hindi, biro lang. Kalungkot gaming naman yun. Didos ka kuya, nagbigla. Pero ito, steady lang mga chong. 6-4 ang ating score. Still in favor of Cloud9, pero ito, tingnan natin yung baba, naka-assassinate agad, Kasa-Lords. Pero ito makakuha yung tier 1 tower sa baba dito. And that's gonna be another easy tower on the side of Cloud9. So far hindi nakaka-push itong TNC, knowing na may draws rin sila dito. And ang ganda kasi actually, nung dapat galawan, ang ganda rin kasi nung responde nung kabila, pre. Responde Lords Oo. ang kuya mo. as in tipong parang isang hit pa lang sa tower, OTP na lahat, di ba? Parang ganun yung nangyayari dito on the side of Cloud9. Pero tingnan natin, diskarte, napilitan, na-force ngayon itong TNC to take some jungle or nuts. Kasi nga nahihirapan din sila mag-pick off dahil nga dun sa pass response ng Cloud9 dito. So all they need to do is core items talaga. Core items for Templar Assassin and then yung Blink Dagger ni Slardar. Once may Blink Dagger ni Slardar, he can set para makapagkuha ng space. Etong dalawang cores maka-free hit, pare. So ito mga chong, haste on Kuko, pero mukhang kukuha lang sila ng objective dito. Tignan natin. So guys, I would like to welcome you all to Wombo X Combo. I heard that Star Ladder disconnected their stream. So we welcome you to Wombo X Combo. Unfortunately, we are a Filipino stream. That is why we will be sticking, and we are already apologizing if you cannot understand what we are saying here on our stream. Okay? Alright, let's go. So, kala ko mag-English na ako, pero thank you, Kuya Nick. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo dito. Smoke of Deceit on the side of Cloud9 dito. Teams, medyo delikado. Pero pwede action nilang palagad na to dahil nasa shrine sila. Itong TNC. Unless na walang mag-backup sa kanila dito, delikado sila dito. Pero ito, si Rice. Pero hindi nakahuli, naispatan agad. At nag-pop yung Smoke of Deceit nila. And I think Cloud9 will just pursue itong tier 2 tower sa middle lane, Kuya Nick. And nga, the pressure is on the mid lane. Ito yung Luna, mga tropa. Pero nagfa-farm pa rin yung course dito ng TNC. They would like to prefer this one rather than defending and being dismantled early ng Cloud9. So mamaya kahit na masiraan sila ng Torre, at the very least, meron silang mga farm to challenge itong push ng Cloud9. Pero unfortunately, itong Cloud9, very decided na mag-push dito at nakuha na nga nila kanilang first tier 2 tower dito. And I think they will just continue to take objectives para makuha yung shrines and then mahihirapan itong TNC to yun nga back up, mga pang-backup nila pag nawala na yung mga shrine nila dito. So for our net worth, 5,000 in favor of Cloud9. And then yung XP, TNC, pero very little lang yan. And then pare, go for the item check ng Cloud9. So item check tayo for Cloud9. Luna now has a Power Trance, Magic Wand, Ring of Aquila, Helm of Dominator para naman kay with the meron pala siyang 1,600 gold sa bank niya dito, pero for Sniper naman meron siyang Dragon Lance, Ring of Aquila, Windlace, Power Threads, and he's going for Shadow Blade next dito. Para naman kay Darkseer meron na siyang Headrest, Soul Ring, Arcane Boots. So ongoing na yung kanyang mechanism dito, unti na lang, 20 gold away na lang para sa mechanism niya. For Bane naman, meron siyang Arcane Boots, Magic Wand dito, and Infused Raindrop para naman kay Sven. Meron siyang Power Threads, Magic Wand, Windlace, at saka Stout Shield. So Kuya Nick, go ahead for TNC. On the other side, Templar Assassin rush her Blink Dagger already, mga tropa. So next item will be possibly Desolator, and then Vengeful Spirit, Tranquil Boots, Windlace, Ogre Magi, Bear Boots, tsaka Windlace, Throw Ranger, Dragonlance, Power Threads, and then Slardar trying to farm his Blink Dagger but still 800 gold short, and they are now on smoke, pare. Go for it. So ito mga chong Smoke of Deceit, pero medyo hindi tumama
itong scan nila dito. Pero I think ito na nga Kuya Nick, 5-second Roshan. So tingnan natin, napakabilis lang ng Roshan ito. Tingnan natin kung makaka-respond ba agad itong Cloud9. Pero I think na wala sila yatang idea dito na nag-Roshan sila. Pero hindi, Very ito, late, nag-TP na. very late, Sa Shrine, very pero late. nakakuha na agad. Pero yun na nga, with that, all that aura, tsaka terror, pati corrosive is napakabilis lang ng Roshan nila dito. And yun na nga, nasecure nila itong Aegis of Immortal. Pero ito, delikado sila dito pag nag-clash sila. Dahil mukhang may double damage itong si Luna. Pero let's see. Yung sniper magsha-shadow blade next build pero alam mo naman yung damage ng kabila. So let's see kung paano diskarte dyan. Ito, tingnan natin. Steady lang kayo mga chong. It's just 14 minutes and 30 seconds into the game. 6-4 pa rin yung ating score. Cloud9 still trying to pressure itong TNC. Samantalang ang TNC naman still farming for items dito. Pero ito may smoke of deceit on the side of Cloud9. Tingnan natin kung sino makuhuli nila dito. Delikado si Kuko dito. Nag-iisa siya, hindi, pero may kasama siya doon. Tingnan natin. Top tier 2 tower yata target nila or babackstab sila sa Templar Assassin. Ayan na, yung apat na heroes magkakasama. And ang top lane, may split push yun na. Diversion lang yun na top lane para isipin nila nandun yung apat na heroes. Ito, Stormhammer, tumama. May save na swap, mahuhuli si Rior. Pero tingnan natin kung makapag-TP out ba si Kuko dito, blink out TP. You're good with And that he one. will be safe. You're good with that one. Good na yun. So, na-save rin yung kanilang Aegis na pinaghirapan doon. So, ito, mga chong, tingnan natin anong balak ng TNC dito with all this pressure na tatanggap nila sa Cloud9. Pero ang ganda ng Kuya Nick, pinapakita ng Cloud9, no? Pinapressure nila yung push at top, tapos on the other hand naman, yung apat sa kanila, kumuhuli ng picks. Pare risky din yun. Pickoffs. Risky din yun kasi kung iniwan mo yung Luna mo, pag ginaw yun, walang kasama. Wala rin siyang Aegis, di ba? Pero, kumbaga, balls of steel lang at saka psycho lang on the side of this Danish team. Oo, kumbaga mind games ang nangyayari dito sa atin ngayon. Tingnan natin kung paano magre-respond itong TNC. So far sama-sama yung TNC yung sa baba. Tama yung ginagawa ng TNC ngayon. They are not having this game parang fast pace. Parang they want to farm pero yung Templar Assassin mamatay yata rito. Sa taas, oo nga, ito Stormhammer nabigyan pa ng shrapnel and he will be dead. Pero may Aegis pa siya mapag-blink out ba? Tingnan natin. Pero may shrapnel. Malabo yata. Tayo na. Hindi makakatakas si Kuko dito. Unfortunately, TNC nakasmoke the seat. Hoping na may mapipick off sila dito. Pero unfortunately, Kuya Nick magkakasama itong Cloud9. Pero ito, may blink. May smoke of the seat dito. Ayan Ito, lang. Luna nag-iisa. Slayer and Clash plus Fireblast. Pero yung tatlong TP. Nakabang sa Cloud9. Dito mababurst pa agad. Hindi nakapagbitawin ng Eclipse. Pero ito, Stormhammer. Tumama, delikado yung TNC dito, may assassinate. Tingnan natin, naku, nagkaubusan 3 heroes down on the side of TNC for Luna. Pero tingnan mo Kuya Nick, ano nangyayari? First 10 kills nakuha na ng Cloud9 dito. Pero still, that's good for your TNC given they were able to force rotation and then were able to pick off yung Luna and then save naman yung kanilang draw ranger doon na can continuous farm na right after. Ayan na kagad, nakakapag-farm na kagad siya after that engagement. Pero grabe yung TP ng Cloud9, as in talagang tatlo, magkakadikit pa. Pero tingnan natin, it's just 17 minutes into the game. Pero so far napapansin ko na on the side of Cloud9 dito ko parang hindi na nila matuloy yung gusto nilang gawin, which is yun nga, take tier 2 towers. Pero siguro nakakakutob na rin sila dito, pero ito, Kita mo yung versatility ng TNC. Kung gusto nila mag-fast pace ng laro, kayang-kaya nilang gawin. Dragon Knight, yung mga ganong strat, Dragon Knight Luna. Pero kung kaya nila mag-slow down and farm some items, kayang-kaya rin nila ngayon. And yung Cloud9 ngayon yung nag-a-adjust dito sa momentum tsaka pressure na binibigay ng TNC, pare. so ibig sabihin TNC is controlling the game, mga chong. Pero although lugi sila sa number of kills, pero yung phase of the game, I think, yun nga, tulad ng sinabi ni Kuya Nick, still going on favor of TNC dito. So, So, steady lang mga chong. bot lane. Delikado yung sniper na yan. Walang Aegis yan, pero nakaramdaman kuya mo, pre. Tingnan natin. So, since may mga offs din kasi sila, so wala silang nakikita. Tignan Tama. natin. Sa area. Wala nakikitang hero sa mapa, kaya ingat din itong Cloud9, kumbaga. Pero ito, nakaramdam din itong TNC
na papunta na itong the rest of the Cloud9 dito at bumalik na sila yung sa farming state. So nakikipag-mind saikuhan niya itong TNC. So iniisip ng Cloud9 niya ito mukhang magpo-push sila sa bot lane, pero ito mukhang balik sila sa farming state at hindi na sila mapipressure ulit. Tapos ito na nga nakapag-farm yung drone nila, Kuya Nick. Paano naging in favor of Cloud9? I mean TNC. Pare kasi, pagka sumabay sila ngayon, yung Templar Assassin, hindi ito yung maximum potential ng TA. Bubugbugin lang siya sa team fight. Though meron silang damage on draw aura, hindi pa ito yung lethal, kumbaga lethal time for them to go. Wawakwakin na sila ng Sven, tsaka nung Darkseer. Pero mamaya, pag nagka-BKB na sila, makakasabay na sila, kahit yung sniper na may item, kayang talunan and easily kill nung TNC. Kaya ngayon, steady lang muna and yung Cloud9 hindi rin nakakapush ng tier 2 tower. Though yung gitna nakuha na, pero still it's already 19 minutes and nakakapag-farm na itong course ng TNC, pare. At ayan na nga, nakakuha na nga itong TA yung kanyang pang burst dito, which is yung Desolator, dagdag minus armor on TNC side, plus naka-blink dagger na rin yung Slardar dito, and I think pwede na. Kumbaga ito na yung iniintay siguro ng TNC dito, and pwede na silang pamalag-palag. So tignan natin kung anong diskarte nila dito, kung tuloy farm ba sila or kumbaga palag na. Makakapag-trabaho ka ba ng matino pag wala kang breakfast? Diba? Parang ganun yun, Oo, pare. kumbaga. Depende lang kung anong gusto mong breakfast nun, kung pagkain o hindi. Ito, Cloud9. Ito, kinuha na yung tier 2 bot dito, bottom lane. Tingnan natin. So far kaya siguro na-reclaim na pala yung Aegis of Immortal dito. Namatay. Namatay si TA, di ba, top lane? Nayari siya. Namatay. Oo nga pala, kanina. So, ayun. Pero ito sa baba. Wala silang sentry yung Cloud9. May Shadow Blade itong Draw Ranger. Yan. Ayun. May sentry na, may sentry na. So Tignan guys, natin let's kung do anong this. balak. Pero ilag din yung TNC Pag nagkamali sila rito, isang mabilis to. Possibly 2 racks kagad pag nayari sila. Naubos. Tingnan ba natin yung buyback status nila dito. So far, TA lang ang may buyback on the side of TNT. So delikado nga, Kuya Nick. Kasi nga, nag-confirm sila ng item muna. And then yung Slardar may Blink Dagger na pero hindi enough yan. Kailangan na ng BKB netong tropa nating TNC, mga chong. Pero ito, Cloud9 playing safe din. Hindi nila inasim yung bottom tower. Pero steady lang mga chong. Network natin pare, leading yung Luna, followed by Draw at saka Draw at saka TA. Kaya sinabi namin sa inyo, di ba kanina, kahit na yung score 10-5 lamang yung Cloud9, pero tignan nyo yung farm nung course nung TNC, hindi sila napugo. Kumbaga, kung pwedeng sumabay mamaya, makakasabay sila given may farm sila mga tropa. And then yung Blink Dagger na Slardar already online din. Yun nga lang, momentum ng laro at the moment, C9 talaga given yung kanilang strat, yung composition. Pero let's see kung paano sila magdi-discard mamaya. Magdidepend to sa galawan, sa bigayan mamaya. Pag nagkamali ng isang TNC, wakwak sila. Pero pag nagkamali ng isa yung Cloud9, eto na! Yung sinasabi natin. Napakabilis! Pero nice swap! Napakabilis ng reaction time dito ni Rior at na-save niya si Kuko agad dito. Grabe! Kung ako hindi ka mapapansin yung pinapatay na yung carry ko, pero nice swap coming from Rior. Sobrang ganda ng attention niya, no? Oo, well played. Na-save niya agad yung TA. Actually, akala ko mababurst agad yung TA pero yung swap talaga. Rior. Clutch. Oh. Kung namatay yung TA doon, may buyback ba yung TA? May buyback. Possibly for-force yung buyback. Yung pressure yung lanes. Pero alam nila na merong shrine sa paligid and pag nag-engage ulit yung C9, papalag na rito yung TNC. So ito, Roshan again on the side of TNC. Napakabilis lang yan mga chong. Kaming buhay ni Roshan, kala mo balat ng saging. Ang bilis. Wala pang 10 seconds mga chong. At nakakuha na nila itong Roshan. So I think ang TNC rin dito, hinihintay lang nila yung C9 din na magkamali or magkaroon ng mistake. Pero so far play safe itong C9. So tignan natin, steady lang mga chong. So hinihintay lang naman kasi nila kumbaga yun nga, tulad ng sinabi ko, paulit-ulit pero magkamali ng mistake. Pero pag once na nagkamali yung ng mistake itong C9, ang bilis din ng push potential ng TNC dito. Kaya wala silang worry
na yun nga, kahit hindi sila nakakuha ng towers dito. So 11-5 yung score natin. And Ito sa then taas, top lane, nahuli. Darkseer. Na out position. Itong Darkseer, mga tropa, nag-iwang nag-iisa. So, yun yung kanina pang iniiwasan ng C9 dito. Yung mag-isa, kaya sama-sama technique sila dito. Pero tingnan natin, steady lang kayo mga chong. 24 minutes into the game. 11-6 pa rin yung ating score. So, siguro item check tayo, Kuya Nick, since it's 24 minutes into the game habang wala pang bakbakan. So, for C9 or Cloud9, we have on Luna. Ito nga Dragon Lance na dagdag sa kanya is Manta Style, pati itong Helm of Dominator. For Sniper naman, Shadow Blade na with Yasha. Ongoing na yung kanyang Manta Style dito. For Darkseer with Mechanism, Blink Dagger. Tapos, ongoing na yung Guardian Greaves niya. For Bay naman, Arcane Boots. Still the same. And para kay Sven, meron siyang Drum of Endurance at saka iniipon niya na yung kanyang pang-Blink Dagger dito. So, go ahead, Phoenix for Support TNC. is Ben yan, mga tropa. Pero ito, Twitch Pinoy, mamaya tayo mag-item check at TNC kasi ito na yung Ito, smoke of visit may nila eh. smoke of visit dito. Tingnan natin TNC. Eclipse, pare, Sinong Eclipse. mahuli? Slithering Crash. Sa isa lang tumama sa Luna dito na Stormhammer. Pero ito nakapag-eclipse yung Luna dito. Pero delikado. Nahuli agad yung Vengeful dito. Mara-right click ba? Na-right click yung Ogre. 2 heroes down on the side of TNC. Pero ito, nahuli rin itong si Sven. Pero yung right click, grabe! Ang bilis ng bawas dito. Pero si Raven delikado. Inuuna siya nung pero mahuhuli pa si Raven, naipit siya dito. Wala siyang takas, may shrapnel pa. Pero yun, umalag na lang. Nahuli pa yung sniper dito, delikado. Si Kuko na lang mag-isa dito. At ito, mahuhuli. Itong si Kuko. Slardar lang ang nabuhay sa TNC. There's gonna be a 3-4-4 trade in favor of C9. Pero kung nakikita mo naman yung right click damage ng TNC doon, pero medyo na-outplayed yata sila doon. Kaya Nick, I'm not sure. Yung position, Ano pare. nangyari? Yung position doon ng TNC, inuwan nila yung Vayne Elemental. They would like to get that Vayne Elemental first para hindi ma-hold yung hard carry ng kabila. Pero at the same time, nakapag-eclipse sa likod yung Luna. Killing dot Vengeful Spirit, pati yung draw range. Hindi, nakatakas pa nga yung draw, pero yung buhay niya is, kumbaga, 3 ubo na lang. Pero kita nyo yung right click damage pare ng TNC. 2 hits, 3 hits nga lang yata yung nakita ko doon, napakati ng TNC. Pero tingin ko, onting time pala na lang ang hihintayin dito ng TNC. Yung engagement lang, yung initiation nung Slardar, medyo isa lang inahuli niya nung Slithering Crash doon. Pero papalag TNC ko inig, papalag, sinasabi ko na. Pero pare, ito nga, katulad ng sinabi natin, kahit ilang engagement yung ipanalo ng Cloud9, pag wala silang objective na nakukuha, that doesn't count, okay? TNC, isang engagement lang, they can go straight with their current DPS. Aura, Bloodlust, Desolator, lahat ng damage nasa kanila. So, don't flame guys, steady lang kayo dyan. Ito yung plano ng TNC, so habang wala pang Raxa na nakukuha, tuloy-tuloy pa rin to for our Filipino squad. Steady lang mga chong. At eto, so far 26 or 27 minutes into the game. Tignan natin. May Big Dagger is Ben, pare. Pero ang daming farm ng TA tsaka draw kahit na namamatayan sila, tignan mo yung farm nila. Mas mataas yung farm nila kaysa sa sniper ng kabila. Aha. Tingnan natin. Anong balak? Pero this time, since naubos na yung tier 2s dito ng TNC, they can go for shrines na. Pero looks like dito na pupush itong TNC sa top lane. Pero tingnan natin. Paring sent droid, pare napadala ko na yan dati pa. Okay? Pinigay ko na sa iyo rin yung tracking number. So if ever, you can call LBC for you to follow up on that one. Okay? There's no reason for me to hold your t-shirt. Okay? So, tuloy-tuloy tayo dito. 16-9 yung score natin. Guys, for those naman na nagsasabi ng with regards to stream, regardless of your taste, kung gusto nyo yung style ng kabila or dito, no problem. For as long as you're supporting your Filipino team. Okay? There's no, it's your preference. Hindi namin pwedeng ipilit sa inyo kung ano yung gusto nyong panoorin. Pero for sure, huwag na lang tayo mag-flame para hindi na rin tayo gumawa ng any more stress or issue regarding this, what we are doing right now. Ha? Steady Golden lang mga tropa. Palag-palag naman tayo rito. Ang mahalaga, hindi kami. Ang mahalaga yung Filipino team. Kaya no drama dapat on our side. Tama. Puso-puso lang. Pero eto, tingnan natin. C9. Try to go for tier 3. Tingnan natin. Eto na, pumaporma na nga. Yung kuya mo C9 dito.
Matapang kasi meron na siyang butterfly dito, Kuya Nick. Oo So, nga. tingnan natin kung ito, napakabilis din naman ang push potential nila dito, mga deleg. Pero Ay, ito, bilis! iniswap yung tunay. Damage! Magic Missile, makapag-eclipse ba? Naku, Nasa pero napakagandang Nightmare. Coming pro. Pero mahuli pa rin. Naku, isang right click na lang dito. Unang namatay yung TA, tsaka yung Vengeful Spirit. Napakagandang save naman doon. Pero ito, buyback on draw. Pati, TA dito, tignan natin kung anong gagawin. Delikado TNC Ang dito, ganda ha. nung 2 heroes Nightmare, up ang pa rin. ganda nung Nightmare, seryoso na yun. Sobrang clutch nun. Sinet nila yung Luna, given alam nila walang BKB. Aba, sobrang greedy naman ito. Hard carry, walang BKB. Pero ang ganda nung Nightmare nung Rise, pare. Seryoso. So yan na nga yung isa sa sinabi ko kanina. Yung key player for Cloud9 dito is yung Bane Elemental with that save. So grabe. At nakakuhanan sila ng tier 3 tower dito, pero good thing hindi nakuha itong rocks nila, pero unfortunately na force buyback itong si Draw at saka si TA, and one wrong move, one more clash dito delikado itong TNC. So, ito. It's about Cloud9 doing their composition perfectly. Kumbaga, alam nila kung paano gamitin itong diskarte nila. And unfortunately, hindi nila nakuha yung Mitrax. Tama ba tayo ron? Hindi nakuha. Yung tier 3 lang, tier 3 tower lang. Pero dalawang buyback yung nakuha ron, aray ko be. And yun pa, yung 2 main damage. 2 main right clicks ng TNC pa, Kuya Nick. So, tingnan natin, pupusuan natin to TNC. Itong sniper, tahimik lang eh. Pero damage sa likod din to eh. Makati rin to eh. Akala natin Luna talaga yung damage, pero yung sa likod, ang kate eh. Steady lang mga chong. 20-9 yung ating score. So far in favor of Cloud9 dito, pero ito Illusion still po na taking the rocks dito sa middle lane. At So, I think napakabilis din yan, yung bibigyan na sniper. yata nila yung mid-range. Oy, hindi. Andito yung TA ha. Steady lang mga chong. Pero meron hero sa top lane. It's Draw Ranger. Umi-split push. Let's see kung paano yung diskarte. At ito, mapipilit nila pero may 45 pa. Iko-contest ba nila to? Tingnan May natin. split push yung Draw So, Ranger. na-force 45 din sila dito, Kuya Nick. So, medyo delikado. So, pero split pushing ito si Raven sa top lane. So, Roshan is up in about 30 seconds yata. Tingnan natin kung sino una makapag-Roshan dito. Ang maganda rito na ginagawa ng TNC, kumbaga, given that the game hindi nagpapabor sa kanila, what they are doing is still, chances are there. Kumbaga, hindi sila ini-stomp ng enemy team. And they are still fighting for this one. And hindi pa naman tapos to. Meron pang isang dalawang clash. Pag nanalo yung TNC, they can probably get this game pa. Kaya steady gold lang kayo dyan, mga tropa. Pero ito, Roshan hinihintay ng C9 dito. Pero ito na BKB na yung TA tsaka yung Draw Ranger. Tingnan natin kung anong magiging takbo dito, Kuya Nick. So ito nga yung Draw Ranger already with the BKB together with her Shadow Blade and Manta Style. And then yung TA naman, Hurricane Pike, yung kanyang newly purchased item after her BKB. Slardar, 4 staff tsaka BKB. Pero I mean, Blink Dagger, pero problema nila yung Bane. Ang punit, pero sa Pero likod. ito nakahuli sa likod. Si Raven napa-BKB na dito and they will fall back, panigurado. Pero ito, sila teams, medyo hinaharas-haras pa. TP out, malulusin na delikado teams dito. And teams will fall. Grabe, medyo napababa itong supports ng TNC dahil nahinuhuli nga yung Draw tsaka TA sa likod. Pero nakakuha na sila ng range rocks dito. Tignan Buyback natin. agad kasi alam niya, mahalaga yung bloodlust niya para sa damage ng mga cores. So, first set of rocks nakuha na ng Cloud9. Steady lang kayo mga chong. Ito mag-fall back na itong C9 and they will go for a rush. O yun nga, yung Roshan nga yung next target siguro. So kailangan mag-contest ng TNC dito. Kayang-kaya naman nila i-contest to if they want to, if they need to. And aabangan natin yan mga tropa. Pero pare, sobrang laki ano. Napapahinga yung ano ko Napapahinga yung throat ko Na-deep throat tayo kanina Mapapausa tayo Goody. Pero ito, Roshan kinukuha na ng C9 dito. Hindi ganun kasing bilis tulad ng sa TNC. Tingnan natin kung ito na nga, smoke of deceit on the side of TNC mga chong. Mukhang aabot sila dito pero mukhang masesitan pa yata sila. Pwede nga nasa high ground. Pwede nga sa high ground to. Pero mo ikutan nila.
Tignan natin. Ito, nagkahuli na. Nahuli agad yung Vayne dito. Walang pang save sa Luna. Delikado sila dito. Pero, inuhuli nila. Pero ito, nagkabigayan. BKB pop. Pero Eclipse, delikado. 1 for 1. Vayne for Vengeful. Pero yung right click dito ng Luna, nahuli na rin itong si Teams. Pati ito, Assassinate. Nice Manta. Pero walang buyback yata itong draw. 3 heroes on the side of TNC. Mamamatay din yata si Kuko dito. And unfortunately, nahuli 4 heroes down. Startup na lang yung natitira dito, Kuya Nick. And At probably buyback that's it. status. Oo, I think this is it. 1 minute para sa draw. And 1 minute 30 seconds naman para sa TA. They tried, They can go. Pero ang unfortunately, yung na-first nila, illusion. Sinubukan nila, pero nayari, yung illusion yung nayari nila, hindi yung tunay na hero. Oo. Which buy time dito kay Ace para makapag-BKB and then Eclipse. So, ayun mga chong. Steady lang kayo. Hindi pa nila pinurse yung tier 4, so they still took itong Rock sa top lane. Oo, safe safe route route. na lang yung ginawa nila rito, mga tropa. Mhm. Pero kayang ni Mega Clips yan kasi 60 seconds pa bago mabuhay yung Templar Assassin. Ito yung gagawin ngayon ng Cloud9, paring Twitch Pinoy. So, ito, bottom tier 3, nakuha na rin, plus Rocks. Mega Creeps on the side of C9. 20 seconds for draw and 40 seconds for TA. And, pero ayan na, GG was called mga chong. And it's gonna be 1-1 ang score natin. And Best of three na to, game pare, number 3, Best of 3 to, the decider. decider match. Mamaya mga tropa, pero saglit lang. Upload lang namin tong game number 2. Huwag kayo mawala ng pag-asa guys. Babalik pa kami ni Twitch Pinoy para dyan sa culminating match na yan. Paring Twitch Pinoy, stay put lang tayo. Game number 3. Last game natin. Okay, sige. Sige, so we will be right back guys. Salamat ulit kay Twitch Pinoy, twitch.tv/Twitch Pinoy. We will be right back. Game Sa Cloud9. Pero ang ganda ng Kuya Nick, pinapakita ng Cloud9, no. Pinapressure nila yung push at top, tapos on the other hand naman, yung apat sa kanila, kumuhuli ng picks. Pare risky din yun. Pickoffs. Risky din yun kasi kung iniwan mo yung Luna mo, pag ginaw yun, walang kasama. Wala rin siyang Aegis, di ba? Pero kumbaga balls of steel lang at saka psycho lang on the side of this Danish team. Oo, kumbaga mind games ang nangyayari dito sa atin ngayon. Tingnan natin kung paano magre-respond itong TNC. So far sama-sama yung TNC yung sa baba. Tama yung ginagawa ng TNC ngayon. They are not having this game parang fast pace. Parang they want to farm pero yung Templar Assassin mamatay yata rito. Sa taas, oo nga, ito Stormhammer nabigyan plus shrapnel and he will be dead. Pero may ages pa siya mapag-blink out ba? Tingnan natin. Pero may shrapnel. Malabo yata. Tayo na hindi makakatakas si Kuko dito. Unfortunately, TNC nakasmoke the seat. Hoping na may mapipick off sila dito. Pero unfortunately, Kuya Nick magkakasama itong Cloud9. Pero ito, may blink. May smoke of the seat dito. Ay, ito, Luna nag-iisa. Slayer and Clash plus Fireblast. Pero tatlong TP. Nakabang sa Cloud9. Dito mababurst pa agad. Hindi nakapagbitawin ng Eclipse. Pero ito, Stormhammer. Tumama, delikado yung TNC dito, may assassinate. Tingnan natin, naku, nagkaubusan 3 heroes down on the side of TNC for Luna. Pero tingnan mo Kuya Nick, ano nangyayari? First 10 kills nakuha na ng Cloud9 dito. Pero still, that's good for your TNC given they were able to force rotation and then were able to pick off yung Luna and then save naman yung kanilang draw ranger doon na can continuous farm na right after. Ayan na kagad, nakakapag-farm na kagad siya after that engagement. Pero grabe yung TP ng Cloud9, as in talagang tatlo, magkakadikit pa. Pero tingnan natin, it's just 17 minutes into the game. Pero so far napapansin ko na on the side of Cloud9 dito ko parang hindi na nila matuloy yung gusto nilang gawin, which is yun nga, take tier 2 towers. Pero siguro nakakakutob na rin sila dito, pero ito, kita mo yung versatility ng TNC. Kung gusto nila mag-fast pace ng laro, kayang-kaya nilang gawin. Dragon Knight, yung mga ganong strat, Dragon Knight Luna. Pero kung kaya nila mag-slow down and farm some items, kayang-kaya rin nila gayon. And yung Cloud9 ngayon yung nag-a-adjust dito sa momentum tsaka pressure na binibigay ng TNC, pare. so ibig sabihin TNC is controlling the game, mga chong. Pero although lugi sila sa number of kills, pero yung face of the game, I think, yun nga, tulad ng sinabi ni Kuya Nick, still going on favor of TNC dito. So steady lang mga chong. Bot lane, delikado yung sniper na yan. Walang aegis yan, pero nakaramdaman kuya mo, pre. Tingnan natin. So, since may mga offs din kasi sila, so wala silang nakikita. Tama. Sa area.
Wala nakikitang hero Mhm. sa mapa, kaya ingat din itong Cloud9, kumbaga. Pero ito, nakaramdam din itong TNC na papunta na itong the rest of the Cloud9 dito at bumalik na sila yung sa farming state. So nakikipag-mind saikuhan niya itong TNC. So iniisip ng Cloud9 niya ito mukhang magpo-push sila sa bot lane, pero ito mukhang balik sila sa farming state at hindi na sila mapipressure ulit. Tapos ito na nga nakapag-farm yung drone nila, Kuya Nick. Paano naging in favor of Cloud9? I mean TNC. Pare kasi, pagka sumabay sila ngayon, yung Templar Assassin, hindi ito yung maximum potential ng TA. Bubugbugin lang siya sa team fight. Though meron silang damage on draw aura, hindi pa ito yung lethal, kumbaga lethal time for them to go. Wawakwakin na sila ng Sven, tsaka nung Darkseer. Pero mamaya, pag nagka-BKB na sila, makakasabay na sila, kahit yung sniper na may item, kayang talunan and easily kill nung TNC. Kaya ngayon, steady lang muna, and yung Cloud9 hindi rin nakakapush ng tier 2 tower. Though yung gitna nakuha na, pero still it's already 19 minutes and nakakapag-farm na itong course ng TNC, pare. At ayan na nga, nakakuha na nga itong TA yung kanyang pang burst dito, which is yung Desolator, dagdag minus armor on TNC side, plus naka-blink dagger na rin yung Slardar dito, and I think pwede na. Kumbaga ito na yung iniintay siguro ng TNC dito, and pwede na silang pamalag-palag. So tignan natin kung anong diskarte nila dito, kung tuloy farm ba sila or Kumbaga, palag na. makakapag-trabaho ka ba ng matino pag wala kang breakfast? Diba? Parang ganun yun, Oo, pare. kumbaga. Mhm. Depende lang kung Pero anong gusto ito- mong breakfast nun, kung pagkain o hindi. Ito, Cloud9. Pero ito, kinuha na yung tier 2 bot dito. Bottom lane. Tingnan natin. So far kaya siguro nag-ano rin, na-reclaim na pala yung Aegis of Immortal dito. Namatay. Fortunately. Namatay si TA, di ba, top lane? Nangyari siya. Namatay. Oo nga pala, kanina. So, ayun. Pero ito sa baba. Wala silang sentry yung Cloud9, may Shadow Blade itong Draw Ranger. Yan. Ayun. May sentry na, may sentry na. So Tignan guys, natin let's kung do anong this. balak. Pero ilag din yung TNC Pag nagkamali sila rito, isang mabilis to. Possibly 2 racks kagad pag nayari sila. Naubos. Tingnan ba natin yung buyback status nila dito. So far, TA lang ang may buyback on the side of TNT. So delikado nga, Kuya Nick. Kasi nga, nag-confirm sila ng item muna. And then yung Slardar may Blink Dagger na pero hindi enough yan. Kailangan na ng BKB na itong tropa nating TNC, mga chong. Mhm. Pero ito, Cloud9 playing safe din. Hindi nila inasim yung bottom tower. Tier 3, Mhm. Pero steady lang mga chong. network natin, pare, leading yung Luna, followed by Draw at saka Draw at saka TA. Kaya sinabi namin sa inyo, di ba kanina, kahit na yung score 10-5 lamang yung Cloud9, pero tignan nyo yung farm nung course nung TNC, hindi sila napugo. Kumbaga, kung pwedeng sumabay mamaya, makakasabay sila, given may farm sila mga tropa. And then yung Blink Dagger na Slardar, already online din. Yun nga lang, momentum ng laro at the moment, C9 talaga, given yung kanilang strat, yung composition. Pero let's see kung paano sila magdi-discard mamaya. Magdidepend to sa galawan, sa bigayan mamaya. Pag nagkamali ng isa yung TNC, wakwak sila. Pero pag nagkamali ng isa yung Cloud9, eto na, yung sinasabi natin. Napakabilis, pero nice swap. Napakabilis ng reaction time dito ni Rior at na-save niya si Kuko agad dito. Grabe. Kung ako hindi ka mapapansin yung pinapatay na yung carry ko, pero nice swap coming from Rior. Sobrang ganda At ng attention niya, no? Oo, Well played. na-save niya agad yung TA. Actually, akala ko mababurst agad yung TA minus armor. Tingnan natin kasi may bonus damage sila dito with that Vengeance Aura. Tapos yung Corrosive Haze ni Slardar dito, they can go for Aura Gaming. So support Para support dito sa yung PNC. support yung Vengeful Ogre. Off-lane Slardar to, pare. Mhm. Pwede So, na sila fourth mag-draw, pick naman. pare. Pwede sila mag-draw dito. Pero seryoso yung Quinic? Ben? Support, Support, pare. ngayon wala. Pare, baliw tong Cloud9 na to Kahapon nga, nag-mid Skyrat Mage yan Mid Skyrat Mage, carry bench pool, tas off-lane Void. Nanalo sila. So I think they are maximizing ang itong yung bagong patch natin at mukhang nakapag practice sila dito ng bagong lineup or let's say meta. Gumagawa sila ng sarili nilang meta dito. At ito nga, fourth pick nila dito is Bane. Kita mo yung So, pick ng Bane na yan, pare. Nag-pick yung Bane kasi Ayan na.
Draw Ranger nga, Aura. Pero pinik yung Aura main Lens. na yan para trapin yung TNC para pumik ng draw. Kasi pwede rin pumik ng live stealer yung TNC eh. So pag nag-TNC live stealer sila, pwede i-fin script yun kahit naka-rage. So kaya ito, instead of picking the live stealer para sa Infest Bomb, they went for the Vengeful Draw Ranger. So core dito para kay TNC pare. I think draw is still a good pick ko yan kasi pwede nilang makite nga itong Sven very easily pero may search din coming from Darkseer pero titingnan natin kung anong diskarte nila dito. Pero fifth man ng Cloud9 is Clinks. Pare, Let's if see. I were Cloud9, binan ko siguro 5th Templar Assassin. Diba? No, Sobrang kate Makati. nun. Oh, sobrang kate niyan, pare. Puro negative armor yan. Tuloy-tuloy niyan. O kaya DK. Pag naka-dragon form yung DK, tapos may aura, diba? Diyos ko, Lords. Aru. Papugian na lang. Aru. TA Wala, o kaya, ano, TNC. TA o kaya Kuko. Dragon Knight talaga. Pogi ni Kuko eh. So, sobrang swerte niyan. Sobrang swerte ni Kuko. Para sila nanalo ulit ng TI, no? Yung TI winnings nila. Tuloy-tuloy na ulit yan. Oo nga. Napakarami ng nakikita natin dito sa TNC. So hoping na mukhang may Filipino team na tayong susubaybayan na malupit-lupit na mukhang angat at magiging winners ng mga tournament, Kuya Nick, no? Hopefully, Antay TNC. natin. So, ngayon, parang nahirapan pa si Valve kung sino i-invite given... Ay, hindi. Kasi Filipino team nilang i-invite niya kasi yung WG, wala nang roster lock eh. Umalis yung offlaner nila sa roster lock period. Tapos yung Faceless, ngayon, wala pa laro. Fnatic struggle. So, probably Filipino team na for Kiev Major, tama? Tama. So, sino sa Filipino team? Ayun nga, ayun ang problema ngayon ng Valve, okay? Ayan na, TA. Kuya Nick. TA nga. Ang kati kate nito, pre, dito ng seryoso. TNC. Oo, ang kati ng pick dito ng TNC. Sabi ni Alo, Kuya Nick, Cloud9 ka. Sabi ko, hindi. TNC ako. Gumanon pa ako sa dibdib ko, gumanon ako yung parang sabi ko, TNC. yung parang Yordaman. Oo, yun. TNC ako, sabi ko, solidong brace ito, sabi ko sa kanya. Yan, nanganga siya ngayon. Cloud9 pangay eh, pero yan, pare, go for it. Pero ito, fifth pick hinihintay natin sa Cloud9. Anong kulang nila dito is mid laner, I think. So, let's see kung sino pipiliin dito. Pwede rin na i-skyrat na nila tulad ng sinabi mo nung nakaraan, Kuya Nick. Dahil so far, medyo pwede siya pang counter with the Templar Assassin. Kasi pag once na nag-meld yan, tatayo lang yung TA dyan. Pero tingnan natin kung Sniper Sabi sa support spin talaga, pare. Support spin. supports Ben. Tas mid, tas sniper. Pag natalo na ng sniper yan, pag natalo na ng Templar Assassin yan, tanggal ang balbas niyan, seryoso. Shave. Insta shave. Lako, tignan. Ayan na. Sisimula na tayo sa ating game number 2 yung sa WESG Grand Finals between TNC Pro Team, the Filipinos versus itong Cloud9. Anong bansa ba itong Cloud9, Queenie? Danish, Denmark, pare. Oh, damn. So ito, sinong cameraman pala natin? OD Pixel. OD Pixel. So ito, papakilala natin ating mga players for this game. At ito for Cloud9, we have Ace Luna, Baby Knight Sniper, Hes Joe Rot, Darkseer, Rice Bane at Noiwa. Paano basahin to? Noya. Noya. Miss Ben. Ayan, balik. So go ahead, Queenie, for TNC Sa Pro kabila Team. naman, pare, Kuku. Yung magsha-shave sa sniper o na Templar Assassin, Rio, Vengeful Spirit, Teams Ogre, Raven o na Draw Ranger, Sam H. Lardar. Grabe pala kahit yung Ogre na may buff Bloodlust, pampakati rin. So, wal. Kumbaga yung right clicks, Lord, itong TNC. Plus yung corrosive haze pa ni sa Lardar. Siguro yung Roshan nag-inquire na ngayon for abroad. May hirapan siya dyan, isang daanan sa kanya, wak-wak rin siya eh. So, mabilis 5 yun. seconds. 5 seconds Roshan. Diyos ko, Lords, no? Tignan mo yung negative armor nila, Wave of Terror, Amplify Damage, yung Meld Hit, may Desolator pa. Diyos ko, ang kapit, tapos naka-bloodlust pa yung hit sa'yo. Bloodlust. Oo. Nagmumukha ka talagang creep. Ito pa, take note ko Nick. Walang tanky hero on the side of Cloud9 dito. So, mapipilas itong Cloud9. Pero titignan natin kung mawawasak ba itong kaulapan ng Cloud9 na to. Pero steady lang tayo mga chong. At ito, tuloy-tuloy na tayo. Maganda to. So sa mga nagtatanong, best of 3 daw. So far yung information namin. Pero we will see. Mga tropa, kaya steady lang kayo dyan. Sana, best of 3 lang, no? Para isang laro na lang. Ang kailangan ng Sa TNC. line-upan pa lang eh. Pero draft parang maganda eh. tapos na eh. Draft maganda, seryoso.
wag lang sila malulugi, mas noble ng Cloud9. Yun lang. Oo, tama. Pero I think the one that's gonna be the key dito para sa Cloud9 is itong Bane. Kasi Okay. yung sleep. Kasi since right-click lords itong TNC, yung timing ng sleep dito or yung nightmare ni Bane, yung kailangan natin abangan. Sabi na rin on the side dito, of Cloud9. Rain Varlad. Kuya Nick, trivia lang, Pinoy ang girlfriend ni Ace. Sabi ni Rain Varlad. Pari, more information. Bitin kami dyan sa information na yan. Siya ba yung may-ari? FB link. Siya ba yung nagmamanage ng Ace Hardware? Ganun ba yun? Pero biro lang, pare. Magkaroon ng suntukan sa Ace Hardware. Pero ito sa gitna, Ignite. Naku, Baby Knight dito nakaharas agad with the teams sa mid lane. Pero ito, sa bottom lane naman, we have Slardar against Bane tsaka Luna. On our top lane naman, we have Vengeful against Vengeful tsaka Drow against Ven. Tsaka itong si Darkseer. So steady lang 2-1-2. kayo mga chong. 2-1-2, pare. 2-1-2 yung laning. Best of So 3 lang, nablit pare. yung 2-1-2. Seryoso, best of 1 lang kasi best of 5 kahapon kay Liquipedia, inedit na nila ngayon best of 3. So probably best of 3 na talaga. Okay, goody on that side of the Philippines. Pero yung swap talaga, Rio. Clutch. Oh. Kung namatay yung TA doon, may buyback ba yung TA? May buyback. Possibly force yung buyback. Yung pressure yung lanes. Pero alam nila na merong shrine sa paligid and pag nag-engage ulit yung C9, papalag na rito yung TNC. So ito, Roshan again on the side of TNC. Napakabilis lang yan mga chong. Kami yung buhay ni Roshan, kala mo balat ng saging. Ang bilis. Wala pang 10 seconds mga chong. At nakakuha na nila itong Roshan. So I think ang TNC rin dito, inihintay lang nila yung C9 din na magkamali or magkaroon ng mistake. Pero so far, play safe itong C9. So, tignan natin. Steady lang mga chong. So, inihintay lang naman kasi nila, kumbaga yun nga, tulad ng sinabi ko, paulit-ulit, pero magkamali ng mistake. Pero pag once na nagkamali ng mistake itong C9, ang bilis din ng push potential ng TNC dito. Kaya wala silang worry na yun nga, kahit hindi sila nakakuha ng towers dito. So 11-5 yung score natin. Ito And sa then taas top lane, na Darkseer na out position. Itong Darkseer, mga tropa, nag-iwang nag-iisa. So yun yung kanina pang iniiwasan ng C9 dito. Yung mag-isa, kaya sama-sama technique sila dito. Pero tingnan natin, steady lang kayo mga chong. 24 minutes into the game. 11-6 pa rin yung ating score. So siguro item check tayo Kuya Nick since it's 24 minutes into the game habang wala pang bakbakan. So for C9 or Cloud9, we have on Luna. Itong Dragon Lance na nagdag sa kanya is Manta Style, pati itong Helm of Dominator. For Sniper naman, Shadowblade na with Yasha. Ongoing na yung kanyang Manta Style dito. For Darkseer with Mechanism, Blink Dagger. Tapos ongoing na yung Guardian Greaves niya. For Bay naman, Arcane Boots. Still the same. And para kay Sven, meron siyang Drum of Endurance at saka iniipon niya na yung kanyang pang-Blink Dagger dito. So go ahead, Phoenix for Support is TNC. Sven yan mga tropa, pero ito, Twitch Pinoy, mamaya tayo mag-item check at TNC kasi ito na yung Ito, smoke of the may city. smoke of visit dito. Tingnan natin TNC. Eclipse, pare, Sinong Eclipse. mahuli? Slithering Crash. Sa isa lang tumama sa Luna dito na Stormhammer. Pero ito nakapag-eclipse yung Luna dito. Pero delikado. Nahuli agad yung Vengeful dito. Mara-right click ba? Na-right click yung Ogre. 2 heroes down on the side of TNC. Pero ito, nahuli rin itong si Sven. Pero yung right click, grabe! Ang bilis ng bawas dito. Pero si Raven delikado. Inuuna siya nung pero mahuhuli pa si Raven, naipit siya dito. Wala siyang takas, may shrapnel pa. Pero yun, umalag na lang. Nahuli pa yung sniper dito, delikado. Si Kuko na lang mag-isa dito. At ito, mahuhuli. Itong si Kuko. Slardar lang ang nabuhay sa TNC. There's gonna be a 3-4-4 trade in favor of C9. Pero kung nakikita mo naman yung right click damage ng TNC doon, pero medyo na-outplayed yata sila doon. Kaya I'm not sure. Yung position, Ano pare, yung position doon ng TNC, inuwan nila yung Vayne Elemental. They would like to get that Vayne Elemental first para hindi ma-hold yung hard carry ng kabila. Pero at the same time, nakapag-eclipse sa likod yung Luna. Killing doon Vengeful Spirit, pati yung draw range. Hindi, nakatakas pa nga yung draw, pero yung buhay niya is, kumbaga, 3 upo na lang. Pero kita nyo yung right click damage pare ng TNC. 2 hits, 3 hits nga lang yata yung nakita ko doon, napakati ng TNC. Pero tingin ko, onting time pala na lang ang hihintayin dito ng TNC. Yung engagement lang initiate
action nung Slardar. Medyo isa lang inahuli niya nung Slithering Crush doon. Pero papalag TNC ko yun, papalag. Sinasabi ko na. Pero pare, ito nga, katulad ng sinabi natin, kahit ilang engagement yung ipanalo ng Cloud9, pag wala silang objective na nakukuha, that doesn't count, okay? TNC, isang engagement lang, they can go straight with their current DPS. Aura, Bloodlust, Desolator, lahat ng damage nasa kanila. So, don't flame guys, steady lang kayo dyan. Ito yung plano ng TNC. So, habang wala pang Rax na nakukuha, tuloy-tuloy pa rin to for our Filipino squad. Steady lang mga chong. At eto, so far 26 or 27 minutes into the game. Tignan natin. May big dagger is Ben, pare. Pero ang daming farm ng TA tsaka draw kahit na namamatayan sila, tignan mo yung farm nila. Mas mataas yung farm nila kaysa sa sniper ng kabila. Aha. Tignan natin. Anong balak? Pero this time, since naubos na yung tier 2s dito ng TNC, they can go for shrines na. Pero looks like dito na pupush itong TNC sa top lane. Pero tingnan natin. Paring sent droid, pare napadala ko na yan dati pa. Okay? Binigay ko na sa iyo rin yung tracking number. So if ever, you can call LBC for you to follow up on that one. Okay? There's no reason for me to hold your t-shirt. Okay? So, tuloy-tuloy tayo dito. 16-9 yung score natin. Guys, for those naman na nagsasabi ng with regards to stream, regardless of your taste, kung gusto nyo yung style ng kabila or dito, no problem. For as long as you're supporting your Filipino team. Okay? There's no, it's your preference. Hindi namin pwedeng ipilit sa inyo kung ano yung gusto nyong panoorin. Pero for sure, wag na lang tayo mag-flame para hindi na rin tayo gumawa ng any more stress or issue regarding this, what we are doing right now. Ha? Steady gold lang mga tropa. Palag-palag naman tayo rito. Ang mahalaga, hindi kami. Ang mahalaga yung Filipino team. Kaya no drama dapat on our side. Tama. Puso-puso lang. Pero eto, tingnan natin. C9. Try to go for tier 3. Tingnan natin. Eto na, pumuporma na nga. Kuya mo C9 dito. Matapang kasi meron na siyang butterfly dito, Kuya Nick. So, tingnan natin kung ito, napakabilis din naman ang push potential nila dito, mga deleg. Pero ay, ito, iniswap yung tunay. Damage! Magic Missile, makapag-eclipse ba? Naku, pero napakagandang Nightmare. Pero mahuli pa rin. Naku, isang right click na lang dito. Unang namatay yung TA, tsaka yung Vengeful Spirit. Napakagandang save naman doon. Pero ito, buyback on draw, pati TA dito. Tignan natin kung anong gagawin. Delikado TNC dito. Ang ganda nung Nightmare. Seryoso na yun. Sobrang clutch nun. Sinet nila yung Luna given. Alam nila walang BKB. Aba, sobrang greedy naman ito. Hard carry, walang BKB. Pero ang ganda nung Nightmare nung Rise, pare. Seryoso. So, yan na nga yung isa sa sinabi ko kanina. Yung key player for Cloud9 dito is yung Bane Elemental with that, save. So, grabe. At nakakuwanan sila ng tier 3 tower dito. Pero, good thing hindi nakuha itong Rax nila, pero unfortunately na force buyback itong si Draw at saka si TA and one Pino team dito. Pero tingnan natin, steady. Ito, binigyan ng Magic Missile pero may TP out. Basic Dota ko yan, pag walang stun TP out. Basic Dota, matic yan. So ito, 0-0 pa rin ang score. So it looks like kaya nag-2-1-2 itong Cloud9 papa-farmin din nitong Sven so far. Okay. Kumbaga Lunas Ben ang pangwawakwak dito on the side of Cloud9, pero ito sa baba hinaharas si Sam H. Kailangan lang ng TNC na mag-chill lang sila, kunin nila yung core items, pero ang mas importante yung level. Okay, para sa mga aura nila. And then yung Blink Dagger ng Slardar, okay na. Game na after nun. Pero ngayon kailangan chill lang, huwag sila magpapakamatay lagi. Pare. Ayan, ito. At mukhang nagkakatansyahan pa lang ng lakas dito si teams ng buburaut lang sa middle lane at pero although nabuburaut siya ng Ogre dito, nakapag-farm pa rin tong sniper with that yung nga shrapnel niya. Pero let's see, tignan natin. Ito, may backup na rin siya coming from Bane. Tignan natin. Ito, nakakita merong refraction dito si TA pero mamamatay ba? Pero nice Nightmare coming from Bane at ito, makakaligtas dito yung sniper. Easy bosset coming from that Bane, mga tropa. So yan yung isa sa mga sample na sinasabi ko sa iyo kanina, Kuya Nick, yung Nightmare nung Bane dito will be the key for Cloud9 kasi yun, maiiwasan dito yung right click damage.
So, tignan natin kung anong diskarte ng both teams. So far, mga play safe itong both teams dahil nga, Okay. kasi best of 3 nga, itong laban natin ngayon. So, Sino co-caster? Sexy ng boses. Pare twitch.tv/Twitch Pinoy. So, you can follow his channel. Regular din siya nagla-livestream dyan pag walang trabaho. Okay? Pagka wala siyang date sa labas. Pero, pare, tuloy-tuloy na tayo rito. yun. Thank you naman sa sexy na boses. Sexy rin ako sa tunay na buhay. Pero ito, binibigyan na naman si Baby Knight. Meron siya refraction dito. Pero ito, slithering ka siya. Mahuhuli. First blood dito. Itong si Baby Knight. And first blood will go para sa TNC. Pero ito, Storm Hammer. Delikado, nahuli rin. Itong si Templar Assassin. Pero susunod pa si Ogre Magi. Napahamak pa itong TNC. Napakaganda rotation coming from Cloud9. And that's gonna be 2-1. In favor of Cloud9 so far. Magandang initial kill on that sniper pero may backup dito. Pero ayan, pare, top lane. Sa top lane, Frost Arrows, tingnan natin, wala mana, first surge. At ito na nga, Fire Blast binigay dito, and ayan na nga, mahuhuli itong Darkseer. So unfortunately, wala siyang mana first surge doon at hindi siya nakatakas. And that's gonna be a nice kill on the side of TNC naman. So maganda palitan, Kuya Nick. Evening up the score mga tropa, pero yung spin kumbaga hindi siya passive na support. Bumabackup siya rito together with Shadow, Bane Elemental, yung Bane. Steady mga chong. Ito, teams placing that wards. Napakaganda yung placing wards siya, mga kopya nga. Pero, ayan. Bida Gaming for the win. Bida Gaming for the win. Pero ito, tuto pa rin. It's just 4 minutes and 30 seconds into the game. So far, pantay yung ating score dito. Pero maganda yung CS nung TA at saka nung Draw Ranger on the side of TNC. So, kumbaga, dalawa. Sa kanila yung dalawang core yung nanguna. Pero ito sa gitna, binigyan na naman. Slithering Crash. Plus Fire Blast dito, mahuhuli itong si Sniper, pero ito Nightmare, pero napakagandang save coming from teams, pero wala, mahuhuli pa rin yung TA dito. Slithering Crash, pero delikado si teams dito, hinahabol pa rin ng Luna, pero pareho walang mana, right click ang pampapatay kay teams dito, abutan ba? Tingnan natin, hinahabol pa rin, pero iikutan ng Rise. Oy! Erosion! Oy! Ito kay Roshan, kaso nahuli yung hoop stamp ni Roshan doon, unfortunately. Repeat Pero, performance, ayun. pare. Yun nangyari kanina. Namatay nila yung Sniper, pero napatay din ulit yung Templar at saka yung Ogre. Backup na naman on the side of Cloud9. That means space given, pare. On the side of the offlaner, pati yung hard carry ng TNC. So, yun nga, yung nagro-rotate dito sa Cloud9, Kuya Nick, halos apat na heroes ng Cloud9, samantalang yung draw, steady gold tab lang sa sa top lane nagpa-farm, pero ito mukhang nag-adjust ditong Cloud9. Pero sa taas, Stormhammer binigay, pati yung courier na huli. Ito may Surge Plus, yun nga, Iron Shell mahuhuli. Itong si Draw Ranger, so sama-sama gaming na itong Cloud9 dito, Kuya Nick. Sven nasa front line, and then yung Darkseer para sa movement speed, para sa set nila, mga tropa. Pero ang kailangan na ng TNC dito, stay composed and farm their core items nga, pati yung levels nila. And mamaya, makakapalag sila dyan. Alam ng Cloud9 yan, kaya ngayon pala pinapressure nila itong TNC, pare. So ito, may nag-smoke dito ang TNC, pero walang pang hero ng Cloud9 doon, so I doubt na may mahuhuli sila doon. Tingnan natin, steady lang. Wala pa rin nangyayari. Pero... Last day mo na bukas, pre, sa work. Oo, isang flight lang tapos uwi na. Sarap naman nun, sakto. Kaya puyat Lords, palag-palag tayo ngayon, Kuya Nick. So, ito, tingnan natin. Mahuhuli ba si Kuko dito? Stormhammer. Merong dalang sentry wards. Itong si Sven. Ito, binigyan ng Stormhammer. May refract ba? Aabot ba? Ito, nakapag-refract. Pero may nakabang na assassinate. Mamamatay si Kuko. At ayun na nga, nahuli si Kuko doon. Fortunately, grabe naman yung rotation this Cloud9. Kailangan apat dapat, parang Skyflakes. Apat dapat ito sa baba. Ito, may terror plus Frost Arrows. Makakatakas pa, may backup. Ayan na naman, Diyos ko day. Dami. Mahabol ba? Tingnan natin. Pero sobrang wala active sobrang active nila. Pero delikado TNC pag ganyan galawan ng Cloud9 kasi lagi silang mahuhuli yung sa mga plano nilang pick off, kumbaga. Pero tingnan natin. Yun nga, tulad ng sinabi ni Kuya Nick, core items dito ng TNC kailangan nilang makuha. Piloto ba si Twitch Pinoy? Pare, pilot tropa ng pilot. Sarap no kung piloto, big time mo. Pero flight attendant lang tropa. Pero ito,
Tuloy-tuloy tayo dito. Steady Twitch.tv lang. Twitch Pinoy, mga tropa. Do follow his channel, okay? So, madalas din siya nag-send news doon. So, pwede tingnan. Pero ito, I'm not sure kung tinitingnan mo yung network natin, Kuinik, pero so far, Luna, tsaka Sniper yung nangunguna sa ating network dito. Pero yung cameraman ko, minto yata. Ako rin, pre. Puminto rin eh. Mukhang nag-crash yata siya, hindi ko lang sure. So, palit muna tayo o steady lang? Palit tayo kay Bafik. Bafik. So, ito, mga chong. Tignan natin. Sama-sama talaga gaming itong Cloud9 na to. And with that sama-sama technique, nakakakuha sila ng objectives din dito. So, that's kind of unfortunate on the side of TNC. Pero makikita natin yan. Steady lang kayo mga tropa. Uy, passive din to eh. Balik tayo kay Odin. Ay, wala rin. Oh, okay na ba? Sila lahat. Okay. Ito kay Yuno. Ha? Yuno, ayan, gumagalaw si Yuno mga chong. Magic Missile on Sven dito. Pero may nakakasa na assassinate kay Slardar, pero wala, hindi na nakagalaw. Itong Sven at mahuhuli ng TNC. Napakaganda kung sama-sama kayo, sama-sama rin kami. Ayan mga chong. Maka dito pa Hindi, kasi nagsama-sama. di ba, Itong TNC. Oo. Aura Lords yan. Logi sila dito. Pero ayan, steady lang kayo. Pero itong Luna, laging may baby. Laging may bumababy sa kanya, itong si Bane. Tignan natin. Sirado yung stream ng Star Ladder. Mabuti naman. Mabuti naman. Hindi, biro lang. Kalungkot ang gaming naman yun. Didos ka ko yan, nagbigla. Pero eto, steady lang mga chong. 6-4 ang ating score. Still in favor of Cloud9, pero eto, tingnan natin yung baba, naka-assassinate agad, Casa Lords. Pero ito makakuha yung tier 1 tower sa baba dito. And that's gonna be another easy tower on the side of Cloud9. So far hindi nakaka-push itong TNC, knowing na may draws rin sila dito. And Ang ganda kasi actually, nung dapat galawan, ang ganda rin kasi nung responde nung kabila, pre. Responde Lords Oo. ang kuya mo. as in tipong parang isang hit pa lang sa tower, OTP na lahat, 'di ba? Parang ganun yung nangyayari dito on the side of Cloud9. Pero tingnan natin, diskarte, napilitan, na-force ngayon itong TNC to take some jungle or nuts. Kasi nga nahihirapan din sila mag-pick off dahil nga dun sa fast response ng Cloud9 dito. So all they need to do is core items talaga. Core items for Templar Assassin and then yung Blink Dagger ni Slardar. Once may Blink Dagger ni Slardar, he can set para makapagkuha ng space. Etong dalawang cores maka-free hit, pare. So ito mga chong, haste on Kuko, pero mukhang kukuha lang sila ng objective dito. Tignan natin. So guys, I would like to welcome you all to Wombo X Combo. I heard that Star Ladder disconnected their stream. So we welcome you to Wombo X Combo. Unfortunately, we are a Filipino stream. That is why we will be sticking, and we are already apologizing if you cannot understand what we are saying here on our stream. Okay? Alright, let's go. So, kala ko mag-English na ako, pero thank you, Kuya Nick. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo dito. Smoke of Deceit on the side of Cloud9 dito. Teams, medyo delikado. Pero pwede action nilang palagad na to dahil nasa shrine sila. Itong TNC. Unless na walang mag-backup sa kanila dito, delikado sila dito. Pero ito, si Rice. Pero hindi nakahuli, naispatan agad. At nag-pop yung Smoke of Deceit nila. And I think Cloud9 will just pursue itong tier 2 tower sa middle lane, Kuya Nick. And nga, the pressure is on the mid lane. Ito yung Luna, mga tropa. Pero nagfa-farm pa rin yung course dito ng TNC. They would like to prefer this one rather than defending and being dismantled early ng Cloud9. So mamaya kahit na masiraan sila ng Torre, at the very least, meron silang mga farm to challenge itong push ng Cloud9. Pero unfortunately, itong Cloud9, very decided na mag-push dito at nakuha na nga nila kanilang first tier 2 tower dito. And I think they will just continue to take objectives para makuha yung shrines and then mahihirapan itong TNC to yun nga back up, mga pang-backup nila pag nawala na yung mga shrine nila dito. So for our net worth, 5,000 in favor of Cloud9. And then yung XP, TNC, pero very little lang yan. And then pare, go for the item check ng Cloud9. So item check tayo for Cloud9. Luna now has a Power Trance, Magic Wand, Ring of Aquila, Helm of Dominator para naman kay with the
Meron pala siyang 1,600 gold sa bank niya dito. Pero for sniper naman, meron siyang Dragon Lance, Ring of Aquila, Windlace, Power Threads. And he's going for Shadow Blade next dito. Para naman kay Darkseer, meron siyang Headrest, Soul Ring, Arcane Boots. So ongoing na yung kanyang mechanism dito. Unti na lang. 20 gold away na lang para sa mechanism niya. For Bane naman, meron siyang Arcane Boots, Magic Wand dito. And Infused Raindrop para naman kay Sven. Meron siyang Power Threads, Magic Wand, Windlace, at saka Stout Shield. So, Kuya Nick, go ahead for On TNC. the other side, Temper Assassin rush her Blink Dagger already, mga tropa. So, next item will be possibly Desolator. And then Vengeful Spirit, Tranquil Boots, Windlace, Ogre Magi, Bear Boots, tsaka Windlace, Throw Ranger, Dragonlance Power Threads, and then Slardar. Trying to farm his Blink Dagger, but still 800 gold short. And they are now on smoke, pare. Go for it. So, ito mga chong Smoke of Deceit, pero medyo hindi tumama itong scan nila dito. Pero I think ito na nga, Kuya Nick, 5 second Roshan. So, tingnan natin, napakabilis lang ng Roshan ito. Tingnan natin kung makaka-respond ba agad itong Cloud9. Pero I think na wala sila yatang idea dito na nag-Roshan sila. Pero hindi, Very ito, late, nag-TP na very late, sa Shrine, very pero nakakuha na agad. Pero yun na nga, with that, all that aura, tsaka terror, pati corrosive is napakabilis lang ng Roshan nila dito. And yun na nga, nasecure nila itong Aegis of Immortal. Pero ito, delikado sila dito pag nag-clash sila. Dahil mukhang may double damage itong si Luna. Pero let's see. Yung sniper magsha-Shadow Blade next build pero alam mo naman yung damage ng kabila. So, let's see kung paano diskarte dyan. Ito, tingnan natin. Steady lang kayo mga chong. It's just 14 minutes and 30 seconds into the game. 6-4 pa rin yung ating score. Cloud9 still trying to pressure itong TNC. Samantalang ang TNC naman still farming for items dito. Pero ito may Smoke of Deceit on the side of Cloud9. Tingnan natin kung sino makuhuli nila dito. Delikado si Kuko dito. Nag-iisa siya, hindi, pero may kasama siya doon. Tingnan natin. Top tier 2 tower yata target nila or babackstab sila sa Templar Assassin. Ayan na, yung 4 na heroes magkakasama. And ang top lane, split push yung Luna. Diversion lang yun na top lane para isipin nila nandun yung 4 na heroes. Ito, Stormhammer, tumama. May save na swap, mahuhuli si Rior. Pero tingnan natin kung makapag-TP out ba si Kuko dito. Blink out TP. You're good with And that he one. will be safe. You're good with that one. Good na yun. So, na-save rin yung kanilang Aegis na pinaghirapan doon. So, ito, mga chong, tingnan natin anong balak ng TNC dito with all this pressure na tatanggap nila